maaaring makatulong. At dyan ko po nakita na ang tanging kasalunan dito ay ang pagtulong sa aking mga kababayan na tumayo sa kanilang mga paa sa pamamagitan ng mga livelihood projects. Noong isang taon, tinanggap ko po ang pagiging direktor ng Kababaihan ng Manila sapagkat naniniwala ko na kapag mabigyan ng ating mga kababayan ng pag-asa at panlaban sa buhay sa munting proyekto, ang museo na ito tayo makakagawa ng mga makabuluhang mga bagay na maaaring maitaas ang antas ng buhay ng ating kababayan. Ang susunod na tagapagsalita ay ang bunsong anak ng ating dating alkalde, Lito Atienza. Isang broadcast journalist sa PTV at siya rin ay isang government network at lalo tigit ay nasa kanyang puso ang pagiging isang tunay na misyonaryo. Nagtapos ng kanyang pag-aaral bilang political science major in governance. Dahil sa pagmamahal at suportang ginagawa niya sa MYRC o ang tahanan ng kabataang walang masisilungan ay pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina at ang kasalukuyang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating Your Best Choice, ang liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza! Magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Masaya po kami na makasama kayo ngayong hapon. Ako po si G. Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Alam niyo, napansin ko, ang dami pong mga original members pala dito ng Kababaihan ng Maynila. Naaalala niyo po ba nung nag-umpisa ito? Merong isang maliit na matabang bata na nasa likuran ng aking inano. Ako po yun. Hindi ko naman nakakalain, ako palang magpapatuloy ng mga nasimula nila. At kagaya rin po ng aking kapatid na si Kuya Kim, kilala niyo po yun? Tayo-tayo lang naman po, hindi ko po kayo isusumbong. Sino ang mas pogi, si Kuya Kim o si Ate? Parang wala akong narinig na nagsabing Kuya Kim. Si Ali, hindi ko po sasabihin yan kay Kuya Kim. Pero kagaya po ng aming kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa television bilang isang broadcast journalist. Ngunit bata pa lang po ako, ang totoong pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun nais sa katuparan. Kaya ipinangako ko sa Panginoon, kung saan man niya akong karerang dadalhin, bibigbitin ko na lang to ng puso ng misyonaryo. Kaya ako po ay naging isang broadcast journalist for 7 years. Ginawa ko pong misyon ang kunin ang kwento ng ating mga kababayan mula sa laylayan ng lipunan para magamit ang aking boses para sila ay marinig ng gobyerno. Ngunit sa totoo lang po, ang aking napansin, paglibot namin dito sa Maynila, Leon, hindi pala kailangan lumayo. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa inyong distrito. Minsan, nasa barangay nyo. Minsan nga, kayo mismo yun. Merong hinaing na alam naman natin kayang masolusyonan ng gobyerno. Ngunit kung meron man ako isang bagay na natutunan sa aking trabaho, kahit ano pala ang isigaw natin, kung ang gobyerno ay hindi marunong makinig sa tao, ika nga po ni Yorme, nga pa rin pala tayo lahat. Kaya nung tinanong po niya ako, kumali niya ako maging katambal bilang vice-alkalde, ang inisip ko, may magagawa na rin ako at hindi na lang ako puro boses. Pero bago ko po binigay ang aking oo kay Yorme, tinignan ko muna kung pareho kami ng puso. Dahil bilang isang broadcast journalist, meron po akong mga tinayuang sektor ng lipunan at ginamit ko pa ang aking boses para ipaglaban ang kanilang mga boses. Pero bago po lahat yun, alam ko dito sa inyong distrito, ang tawag nyo sa aking ama ay Bulalaki. Tama po ba ako? Naaalala niyo po ba ang aking ama
paborito magsuot ng floral na polo shirt? May ikwento po ako. Ako po ang pang-anim sa magkakapatid. At alam po ng buong pamilya ko na pag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan ang lahat ng mga kapatid ko, hindi po ako natitingnan. Eh nung nalaman po nila na ako magiging katambalayor, may bilang vice-alkalde, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko na ipapasuot daw po sa akin ang polo shirt ng aking ama. Ang sabi po nila, dahil daw si Ali ay nangarampan niya, sinuot niya ang polo shirt, kaya kailangan daw suotin ko rin. Kaya nung nakikita niyo si Ali noon, akala niyo bumata, si Lito Atienza. Kaya sinagot ko sila, ngayon gusto niyo naman gawing babae, si Lito Atienza. At dahil na-nervyos po ako, dahil baka pwersahin ako na sumunod sa kanila, inunahan ko sila. Kaya kinabukasan, may malaking bulaklak na po ang aking likuran. Eh di magbigyan ko sila sa bulaklak, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Bunso ko kasi ako, kaya hindi sila nagagalit sa akin. Oh, may love shout out Pero mga kaya isko ako niyan, kulay na mga bulaklak ang viewers, pinili. subscribers. Dahil naniniwala po ako sa Live po pagiging live, parang live Di ba po, tayo sabi sa ng Panginoon, kay, tayo pantay-pantay sa sa Kanya. ito Tama sa po ba ako? meet and greet, no? Ngunit dito sa kung may meron District akong 6. isang natutunan sa aking So, trabaho, Nagsasalita po si Vice Vice Mayor Atienza at andyan din po si Yorme Isko Moreno Magauso. At ibinaglaban na ang kanilang mga boses ay marinig ng gobyerno. Ang unang sektor na ito ay ang mga senior citizens. Taas po ang kamay ng senior citizens dito. Akala ko naman pagpasok namin ni Yorme dito, puro teenagers lamang kayo. Akala ko si nanay dalala pa. Pero alam niyo po, importante para sa akin na kayo ay makaramdam ng pagmamahal sa gobyerno. Dahil nung kami ay bata pa, kayo po ang nag-alaga at nagtanggol sa amin. Wala naman po kami lahat dito kung wala kayo. Ngayong nagbaliktad na mundo, kami naman dapat ang mag-alaga sa inyo. Tinignan ko po ang mga ginawa ni Yorme para sa mga senior citizens. Tinignan ko kung inalagaan niya kayo, kung minahal niya kayo. Ngunit paglilibot po namin dito, napansin ko, mahal na mahal niyo si Yorme. Tama po ba ako? Ngayon lang po ako nakita ng senior citizen na 10 taon na pong hindi naglalakad. At nang makita kami ni Yorme, biglang tumayo at tumalon at sumigaw na, bumalik ka na! Sabi ko, marunong ka palang gumawa ng himala. At nalaman ko rin po, kayo pala ang dumidepensa kay Yorme pag merong parangal na tinatapon sa kanya mula sa kabilang kampo. Kaya nung nalaman ko yun, tinanong ko siya. Sabi ko, bakit ba mahal na mahal ka ng lolo at lola? Ang sagot po niya sa akin, dahil daw nung siya po ay alkalde ng Maynila, alagang parlor daw po kayo sa kanya. Naaalala niyo po ba nung alkalde ng Maynila si Yorme, may kumakatok na gatas na ensure sa inyong mga bahay? Ngunit, nalaman po namin ang gatas na ensure ay napalitan daw po ng stick. Naaalala niyo rin po ba, nung panahon na alkalde ng Maynila si Yorme, tuwing kaarawanin niyo, may natatanggap po kayo ng malaking cake? Ngunit nalaman po namin na ang malaking cake, napalitan daw po ng cupcake. Ang sabi po ng taga-tondo, napalitan daw yun ng biskotso. Naaalala niyo po ba, noong panahon na alkalde ng Maynila, si Yorme may kumakatok na black rice sa inyong mga bahay? Sabi ko, sosyal pala mga lulong-lula noong panahon ni Yorme. At naaalala niyo po ba, noong panahon na bumagyo, sino ang naroon malapit sa inyong barangay para tumulong sa mga residente? Si
Yorme. At naalala niyo po ba ang pagbibigay ng 500 pensyon? Nag-umpisa rin po noong panahon ni Yorme? Nung nakita ko lahat ng yun, ang sabi ko, tamang-tama. Dahil pareho tayo ng puso. Pareho tayo ng first love. Ang mga lolo at lola. Ang pangalawang sektor na aking tinayuan, hindi ko po alam kung alam ninyo, ngunit meron po kami tinayong bahay ampunan. Ang pangalan po nito ay Home for the Angels. 29 years po kami kumukuha ng mga sanggol na tinatapon sa kung saan-saan. Inaalagaan po namin hanggang may kumuha na sa kanilang mga pamilya na mag-aalaga at magmamahal sa kanila. At dahil meron po itong 2 batang sanggol na wala po may gusto kumuha, ngayon po, sila ay aming mga kapatid na kinuha po ng aming pamilya. Doon ko po nakita na ang hirap palang magkaroon ng kapansanan. Lalo't-lalo na kung kayo po isang senior citizen. Dapat mas madami ang pagmamahal at atensyon na ibigay ang gobyerno sa inyo dahil mahirap po mabuhay ng may kapansanan. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nalaman ko dahil sa Job Inclusivity Act, maaari pong magtrabaho ang ating mga mahal na senior citizens at PWDs dito sa Maynila. Nung nakita ko na binigyan niya ng oportunidad ang mga senior citizens at PWD na magkaroon ng mas maraming oportunidad para magkaroon ng trabaho, ang sabi ko, tamang-tama. Dahil pareho na naman tayo inutos. Ang pangatlong sektor na aking tinayuan, pero bago ako magpatuloy, may mga nakita po ako ng mga kapatid natin na mga Muslim dito. Assalamualaikum po sa aking mga kapatid na Muslim. Nasaan kayo? Taas po ang kamay. Nakita ko kanina na wala. Natanyo. Okay lang siya na wala. Assalamualaikum po. Yun! Assalamualaikum po sa inyo. Alam niyo po, kung si Yorme ay batang tondo, si Chiatienza po ay batang bukid. Pero hindi po ako lumaki sa farm. Ako po ay lumaki sa St. Andrews Field. Alam niyo po kung saan yun? Ang galing. San Andres Bukid, Manila. At dahil yung aming barangay po, maraming mga barangay, mga Muslim doon. Tinato ko po sila bilang kapatid, bilang pamilya. At dahil doon, tinayuan ko rin po ang kanilang boses. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme para sa ating mga Muslim community dito sa ating lungsod. At alam niyo po ba, for 500 years, wala pong nakapagpagawa ng Islamic cemetery para sa inyo, kundi si Yorme lamang. Nung nalaman ko na pati ang Muslim community minahal niya, sabi ko pareho na naman tayo ng puso. Kaya sinubukan ko ang pang-4 at pang-5. Pero bago yun, bababa muna ako dahil ayoko po sa ikabla ko. Nakikita niyo po ako? Ay, wala na. Magandang hapon. Nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo 25 years ago, pero kailangan ko lang pong i-explain. 25 years ago po ako nag-kolehiyo. Dahil ang akala ko ng iba, 25 years old lang po ako. Pero 43 years old na po si Chiatienza. May 3 na po akong malalaking mga anak at halos 20 taon na po akong may asawa. Ay, hindi na ako dalaga. Dalaga po ako. Pero nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo, ang kinuha ko pong kurso ay Political Science, Major in Governance. Panahon ang aking ama ay alkalde ng Maynila. Ang sinabi po niya sa akin, kailangan ko daw maghanap ng trabaho dahil hindi na raw niya ako susuportahan. At alam niyo naman po gano'ng kamahal ang tuition fee sa Lasal. Kaya buti na lang at nakuha po ako ng ABS-CBN bilang isang artista. Kilala niyo si Heart Evangelista? Kasabayan ko po si Heart. Ngunit si Heart sumikat. Si Chiatienza hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, pinadaan ako ng Panginoon doon para malaman ko ang kalagayan ng ating mga kababayan mula sa LGBTQ+ community. Alam ko, may mga kilala kayo na mula sa LGBTQ+ community na ating mga kababayan. Alam niyo, nakakalungkot malaman na hanggang ngayon, meron pa rin pong diskriminasyon pagdating sa oportunidad. At dahil doon, sila po ay aking kinayuan din.
Tinignan ko ang ginawa ni Yorme para sa mga LGBTQ plus community dito sa Maynila at nakita ko, pati pala sila, minahal niya at inalagaan nung siya ay alkalde ng Maynila. May grupo nga po siyang Bekshis of Manila. Nung nakita ko na lahat na lang ng sektor na aking tinayuan ay minahal niya nung siya ay alkalde ng Maynila, ang inisip ko, nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. At dahil doon, binigay ko po ang aking matamis na oo. Sabi ko, papayag ako, pero kailangan sagutin mo muna ang aking katanungan. Sabi ko, sa lahat-lahat ng pwede mong piniling vice alkalde, ang dami pong may gusto maging vice alkalde ni Yorme, ang dami pong nag-a-apply. Pakiramdam ko nga, kahit na sino pong tanongin ko ngayon, papayag maging vice alkalde ni Yorme. Ay, pag po ba tinanong kayo ni Yorme kung pwede kayo maging vice alkalde, papayag po ba kayo? Oo. Si tatay, di na huminga. Oo! Ako nagtanong pa. Sabi ko, bakit na ako ang pinili mo? Ang sagot po niya sa akin, dahil kilala kita, bata ka pa lang. Nakapagtapos ka ng political science major in governance. Panahon ng iyong ama ay alkalde ng Maynila. Maaari ka man pumasok sa mundo ng politika, ngunit ginamit mo ang pagiging bunsong anak ng alkalde ng Maynila para maging isang misyonaryo. Ginamit mo ang iyong boses nung ikaw ay bata pa para isigaw ang hinaing ng mga kabataan. Sinigaw mo ang boses ng hinaing ng mga ina dito sa Maynila nung ikaw ay naging isang ina. At ginamit mo ang iyong boses para isigaw ang boses ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At sabi niya, gusto ko ang kasama ko balang araw ay isang tao na marunong makinig at marunong magmahal sa aking mga tao dito sa Maynila. At dahil ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, alam po yan, the mga original members natin, for 40 years, isinusulong po natin ang livelihood training para sa ating mga kababayan na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Ang akin lang naman. Sa paglibot namin ni Yorme sa inyong distrito, hindi ko pong mapigilan kundi lumuha at kaunti. Dahil nakita ko na ang aking mga lolo at lola, hanggang sa inyong edad, ibinibilad pa rin ng marami sa inyo ang inyong katawan sa ilalim ng init ng araw-araw at sa ilalim ng ulan para lang makapagpauwi ng konting salapi para matustusan ang pangangailangan ng inyong mga pamilya. Para sa akin, dapat kayo ay minamahal, inaalagaan, at kahit kailanman hindi kayo dapat sinasaktan ng gobyerno. At para sa ating mga kababayan na nawalan na ng pag-asa sa buhay dahil sa hirap na tinamasa, dapat mo manumbalik ang pag-asa sa inyong mga puso sa pamamagitan ng livelihood. Dahil naniniwala po ako na ang dignidad ng bawat Manileño ay babalik kung lahat po tayo ay marunong tumayo sa ating mga paa. At nung sinabi po sa akin ni Yorme, nasusuportahan niya ang livelihood para sa mga Manileño, ang sinagot ko po sa kanya, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako na ikaw ang karapat-dapat na alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Sa lahat po ng distrito na aming tinatahak ni Yorme, iisa lamang po ang sinisigaw ninyong lahat. Ano nga po yun? Bumalik ka na. Alam ko po, kaakibat ng sigaw nyo na bumalik na si Yorme dahil nagnanais ang inyong mga puso na bumalik ang pagkatok ng gobyerno sa inyong mga bahay at buhay gaya ng nakamasa nyo nung siya ay alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Alam ko rin na sa maraming iba't ibang alkalde na dumaan dito sa ating lungsod, nakita nyo
na si Yorme ang isa sa pinakamagaling na naging alkalde natin dito. At nababasa ko po sa inyong mga mata kung ano ang ninanais niyo. Gusto ninyo na habang narito kayo sa mundong ibabaw, gusto nyo magkaroon ng kasiguraduhan na kayo pa rin ay napakikinggan at kayo pa rin ay importante para sa ating gobyerno. At kung lilisanin nyo man ang mundong ibabaw, alam ko na gusto ninyo malaman na iiwan nyo ang inyong mga anak at inyong mga apo sa isang gobyerno na alam nyo aalagaan at mamahalin sila. Huwag po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso! God first. Two joins. Ngunit, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa, polisiya na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo po ay pipili ng isang Vice Alcalde parang araw, kailangan maghanap kayo ng isang tao na sensitibo sa pangangailangan ninyo. Kung meron man akong isang bagay na kaya ko pong ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang po ako, nakikinig na ako at nakipaglalaban na ako para marinig ang hinaing ng mga Manilenyo. Kanina, inilahat ko po ang mga sektor ng lipunan na aking tinayuan kahit wala pa po akong posisyon. Then aming mga mahal na lolo at lola, balang araw, hindi na po kayo iiyak dahil kayo po ang aming magiging prioridad at sisiguraduhin namin na inyong mga ilong ay tatangos muli at tataas muli ang inyong mga noo na kayo po ay mga Manilenyo. Alam ko maraming mga programa at polisiya na naging importante sa inyong buhay, napalitan po ng administrasyon ngayon. Huwag po kayong mag-alala dahil balang araw, ibabalik po namin ang lahat ng mga programa at polisiya na alam namin minahal nyo nung panahon na alkalde si Yorme ng Maynila. God first. Ang kung tutulungan niyo po si Yorme at si Chi Atienza, ako po'y nakikiusap. Sana tulungan niyo rin po ang lahat ng mga konsehal sa likuran ko under Yorme's choice dahil kailangan po namin ng mga kaalyado sa City Council balang araw. At dahil kailangan din po namin ng suporta mula sa national government, sana tulungan niyo po ang aming kaibigan na si Congressman Joey Ruiz. Alam ko ako ang hinubog ng aking ama ng Panginoon at ng pagkakataon para ipagpatuloy ang mga nasimulan niya dito sa Maynila. Ang aking ama ay naging isang magaling na Vice Alcalde na nakakuha ng 2 termino. Tinuruan po niya ako kung paano maging isang magaling, mabisang Vice Alcalde na may integridad na susuporta sa kanyang alkalde. Balang araw, makakaasa po kayo na susuportahan ko ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Dahil naniniwala po ako na ang pagsuporta ko kay Yorme ay pagsuporta ko sa lahat ng mga lolo at lola, nanay at tatay na narito ngayon. Hindi po ako umaalis sa kahit na anong lugar nang hindi naiiwan ng alaala. Dahil
akin ay ang aking mukha. Nay, ngayon maganda, ngunit papangit din yan. Ang mukha, nagbabago. Ang mukha, kahit kailan hindi po naaasahan. Ngunit ang puso, maaari niyo pong mapanghawakan. Pwede ko po bang ipauwi sa inyo ang aking puso ngayong hapon? Maaari ko po ba kayong awitan? Dahil ang laman po ng awitin ko, ito po, ang gusto kong alingaw-ngaw hanggang pag-uwi ninyo sa inyong mga bahay. Aking mga mahal na lolo at lola, nanay at tatay, gusto ko po alam ninyo na kung balang araw, masukit po namin ni Yorme ang korona. Ang koronang to ay hindi po pupunta sa aming ulo. Ito po'y pupunta sa ulo nyo, sa ulo ng mga anak nyo, sa ulo ng mga apo nyo, at sa ulo ng susunod na henerasyon. Dahil yan po ang rason kung bakit kami nandito ngayon. Para sa inyo, at para sa Panginoon. Kaya, Manila, God first!
Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin ang liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal ko pong nanay at tatay, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala. Ang isang tao kay nanay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa aking mga nanay at tatay. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Tomagoso. Thank you. Paupo po kayo. Gusto ko yung sinabi ni tatay kanina eh. Mauna na eh. Putang eh. Hi! Hello! Gising pa ba kayo? Uy, naku, taas ka kamay, taas ka kamay, taas. Masabay inat-inat. Lumalagkatok ang mga buto. Ay, thank you ha, may mga poster pa kayo ha. Napagastos pa kayo. Thank you sa inyo. Thank you. I appreciate it. Thank you, thank you. Kailangan ko. Anyway, maraming salamat mga nanay ko, tatay ko, sa pagtugon ninyo sa aming panyaya. Alam ko naman, marami kayong gawain sa bahay, iniwan niyo yun. Mamaya maraming titila po na kaldero. Walang mensahe ko sa bahay. Napag-chismisan ni Yorme. Pero, malulod lolo ko, nasa Kodli. Manatag naman kayo. Hindi naman namin kayo pauwiin ng konsumido. Opo. Bakit? Alam naman ng taong bayan, pag maghahalalan, yung mga politiko, magkakaaway. Yung magkakabit bahay, kaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, pati-pati na. Yung magkabit bahay, kaaway pa rin. Hindi ka kamubon. Kaya pumanatag kayo. Dito, wala kayong maririnig ng mga panira. O siraan. Ang dami-dami ng problema ng taong bayan. Pati ba naman yung away ng mga politiko o problemahin ng taong bayan? Tama po ba? Oo. Kaya mabigat ang tagubilin ko sa Yorme's Choice. Sabi ko sa kanila, hoy, mayos kayo. Yung utaw, pinuntahan na kayo. Binigyan na kayo ng oras. Huwag nyo nang sayangin yung pagkakataong binigay sa inyo ng tao ng mga kung kayo first time tatakbo, sabi ko sa kanila, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin. Kung kayo naman ay re-electionista, sabihin nyo na lang kung ano ang ginawa nyo sa loob ng 3 taon. Mag-report kayo sa taong bayan. At hayaan natin ang taong bayan pagdating ng kabuhukom ang magdesisyon. Tama po ba? Tay, may namuso ba sa inyo ito? Paluin ko sa kwet. Buti naman. Kamusta po kayo? Hindi salamat sa Diyos. Opo, alam niyo minsan, sa dami ng problema natin, yung buhay na kaloob sa atin, minsan ikinigipit balikan na lang natin. Para bang baliwala lang. Pero sa totoo lang, ilang panahon pa lang ang nakalilipas. Lahat tayo, takot na takot. Nangangamba at baka tayo magutom,
baka tayo mamatay sa infeksyon ng COVID-19 noong pandemya. Kaya salamat sa Diyos, ano pa man, yung mga bagay na pinagdaanan nating hirap ng panahon ng pandemya, at ano pa man, ang mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon, salamat sa Diyos, ito tayong lahat. Buhay tayo lahat. Dahil lang ang buhay, may naman. O, Nay, basta chill-chill lang tayo dito. Steady lang kayo sa Getty. Real talk lang tayo. Matanong ko po kayo. Nay! Alive na alive ito mga gusto ko sa inyo. I love you. Hindi. Gusto ko lang kayong tanongin. Bakit pa kayo naghahanap ng ibang mayor? Kung meron namang mayor na nakaupo. Easy. Puso nyo, nakadikit lang yan. Kaya ako naman yan natanong. Siyempre, nangangamba din ako. Bakit? Dahil yung mga nangaupo, mga alaga ko po yan. Inalagaan ko po yan. For almost 20 years. 20 years. Inaruga ko yung mga yan. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny. Alam nyo yan. Hindi ko yan kinupli. Hindi ko yan tinanggi. Bilang pagtanaw ng utang na loob. At tayo, hindi lang mga batang Maynila. Tayo mga Pilipino, isa sa itinatapos ng ilong natin, kung ipinagyayabang natin sa buong mundo na kaugalian, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw na at ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama po ba? Bilang pagtanaw ng utang na loob, i-post natin, inalagaan ko yung mga anak. Tingnan natin kung totoo ba. Una, Philip Lacuna. Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo. Lay Lacuna. Asawa ni ate. Si ate. Ilan sila? Happy Corporation. Family. Masaya ako na yung hindi na pagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, ay hindi naman ako paruhusgan. Taong bayan ang matuhusgan niya. Tama ba? Tingnan po ninyo. Opo. Bilang pagtanaw ng utang, maghanap po kayo. Kahit isa lang, na dumagoso sa sitio. Bakit ko lang? Kasi, inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny at isinantabi ko. Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Sagot, opo. Bakit? Pilipino ako.
Ganun talaga tayo mga Pilipino. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang loob. Bakit po? Hindi utang loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Tama po ba? Eh bakit sila nagagalit? Masama naman ba tingin ko yung panawagan ng taong bayan? Eh yung taong bayan ang sumisigaw na, bumalik ka na. Eh yung taong bayan sumisigaw na bumalik ka na. Tapos sinigaw, bakit na bumalik? Napanood nyo? Napanood mo din eh. Nagulat ako eh. Para ba akong asawang minalita na may tinabi sa pintuan, huwag ka na bumalik! Bakit sila natatakot? Bakit sila nangangamba? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari yan ng tao ba yan? At ang katotohanan ng buhay, empleyado lang kami ng mamamayan. At ang kontrata namin ay 3 years. After 3 years, expired. Tapos babalik ka sa taong bayan. Mag-uulat ka, mag-report ka, magpaparenew ka ng kontrata. O, pag sinabi ng taong bayan, approve, another 3 years. Tama mali? At ang katotohanan din ng buhay, kapag ikay naging mabisa sa iyong tungkulin, sa iyong mamayan, sa mamamayan, ipopromote ka pa ng taong bayan sa mataas na pwesto. Tingnan po ninyo ha, tingnan nyo sa akin. Ako'y nagsimula 23 anyos. May asin pa ako. Eh ngayon, medyo tayo, magkabuhanan na tayo. Kidding aside, anong ginawa sa akin sa totoo? Ginawa kong busihan. 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 9 years. Finish or not finish, pass your finger. Tapos, anong ginawa ninyo sa District 1, 2, 3, 4, and 6, 5, and 6? Ginawa ninyo akong Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor. 9 years. Finish or not finish, pass your paper. At ginawa ninyo akong hindi ka galing. Nung araw, kapuri-puri ako sa kanila. Lahat ng papuri, tinatamasa ko sa mga bibig nila. Balik talaga si Nano. Nakakalungkot lang talaga na. Ito naman eh, alam naman ng mga taga-Maynila yan. Papuri rito, papuri ron, papuri ron, puro ka, papuri. Hindi mo ba? Hindi nyo gagalit. O, tanin nyo. Bakit naman ako hindi magkaramdam? Eh, ang buong akala ko, hindi ko alam kung akala nyo rin, na kung ano yung nasimulan ko, itutuloy na lang nila. Kaya nga natin sila pinoto eh. Tama mali? Iwawaglit ako ng walang binabago na. Tingnan po ninyo ha. Anong unang binago? Partikular na sa senior citizen. Usapan natin yan. Nay! Okay na. Tingnan nyo. Nay, tingnan nyo. For the first time in history, sa hinaba-haba ng panahon ng pamumuhay nyo sa Maynila, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. First time. Kasi binoboto ng mga taga-Maynila mayor, yung konti na lang ang birthday. Totoo naman. Iyo ba? But you took the risk. You gamble to elect a young mayor. Nay!
tayo may pensyon? Buwanan. Totoo ba? Na kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung pension mo. Mali yun. Mali yun. Tingnan natin ha, alalahanin natin kung paano ko yung sinimulan. Wala pa naman kayong assignments, no? Tama. Kasi, yung iba sa inyo dito, parang inabot pa si Mayor Lacson. Sige, Villegas na lang. For the first time, yung batang mayor na yon, nakapag-isip ng programa sa senior citizen na mayaman, middle class, mahirap, may sakit, o wala, o tante, o hindi. Lahat ng senior citizen may pensyon buwan-buwan. Tama ba? At anong sabi ko? 9, 5. Pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung first quarter sa second quarter, doble ka. Tama, Nay? Ano ba sabi ko? 9, 9. Huwag ka maamba. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Ano ba sabi ko? Alon ako. Manatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. So anong ibig sabihin? Yung mga matatanda, panatag na panatag. Wala siyang pangamba. Bakit? Pagdating ng Disyembre, buo niya makukuha yung buong taon, 6 na bulig. Tama mali? Dalawa silang senior, 12 din. Pagtatlo na silang senior sa loob ng bahay, 18 bin. Wala siyang katakot-takot. Ngayon, ano nangyayari? Siyempre, hindi naman mauulaan ng mga matatanda kung anong araw ang payout. Kasi anong gagawin kayo ng mga matatanda? Araw-araw. Siyempre ng mga matatanda, malalapot ang lubo niya. Maaga yan nagigising. Masaya po dapat nagising. Chairman, balita. Alaos panay. Sawi, uwi. Tulog balik. Pagising sa umaga, sana naman pupunta. Uy, Chairman, ano na? Yung mga malas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng ako. Lola, namimiss ka na namin. Pasyala ka naman sa Bulacan. Lola, namimiss ka na namin. Pasyala ka naman sa Cavite. Yung matanda mo, pre, walang nagawa. Ako tumawag, nagpakasyon. 2 days after, balik ng landlord. Chairman, ano na? Ako na, nagkabigayan kahapon, wala ka. Why change it? Hindi man lang piso, pahirap, pa'y matanda. O, real talk. Sa totoo, may 500 kayo ngayon? Umuwi kayo. Hindi na-abot yung 500 nyo. Sa totoo lang, it's not about the amount. It's not about the money. It's the act itself. Don't excited yung mga matatanda. For the first time sa tinagal-tagal ko nagbabayad ng amilyar, ang dami na nagdaan ng mayor dito. Ngayon ako nakaramp na may bilang pa ako. Mahalaga pa pala ako. Mahal pa pala ako ng gobyerno. Yun po, sinabi ni Yorme na
he really truly cares sa ating mga senior citizen po dito sa Maynila. Mahal na mahal po ni Ernesto Moreno ang mga senior Kaya citizen lang sa namin Maynila. hindi tinatangos mo lang ang ilong ay, meron ako, ay kasama pa pala ako, ay may bilang pa pala ako. In fact, yung isang, ito nangyari dito sa iba, hindi pala kung may nangyari dito. Yung anak ko nga pinagagalitan kayo eh. Nay, huwag ka nang pumila dyan, 1.5 lang yan, ang init-init, baka may stroke ka pa. Ako na magbibigay sa'yo. Ano sabi ng matanda? Ayaw ko ng pera mo, gusto ko kay Yorme. Yun po, makikita ang tunay na serbisyo. Yung mga senior citizen natin, hindi na po pinapipila yan, pinapahintay ng matagal na oras. Giving value to our elders. O Nay! Nay! Ikaw ba? Ikaw ba na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na sa pensyon? Mali na naman yun. Mali na naman yun. Tingnan nyo ha, uulitin ko kung paano natin sinimulan niya. Ano sabi ko? Mayaman. Class. Mahirap. May sakit o wala. Bakit ko sinama? Botante o hindi? Bakit ko naisip yun? Kasi malayo pa, inabatan ko na yung posibleng mangyari. Dahil yung matanda, patuloy na tatanda at magkakasakit. Pag nagkasakit, 6 na taon nang nakahirati sa karamdaman. Tigtanggal na sa listahan ng botante, tama mali. Pero buhay pa, humihinga pa, tao pa, mamamayan pa ng Luzon ng Maynila. Dahil walang pakinabang sa boto, walang pensyon. Wow! Diyan po pinapakita ni Jerome Isko Moreno kung gaano niya kamahal ang taong bayan. Hindi yung dahil lang naging nanalo ka sa isang lugar, masyado, yun lang yung mga gusto mong tulungan. Pero yung sa totoo lang, yung perang pinapasahod sa mga politician is galing sa taong bayan. Buong Pilipinas po yan, hindi sa isang lugar lang. Mayaman, middle class, mahirap. Bakit? Kasi ayaw ko na makasakit ng damdamin. Pero ikaw nagbibigay ka sa isa, tapos yung isa hindi mo bibigyan, pareho nasa loob ng bahay. Hindi isa tumutulo ang laway. Ganyan po ang klaseng leader si Isko Moreno. Hindi namimili, hindi po kabutante man hindi sa Maynila, tinutulungan po niya. Tatak Yorme Isko Moreno po yan. Si Yorme lang po ang tanging nakakagawa niyan sa buong Pilipinas. Kaso mismo kahit wala pa siya sa posisyon. Kahit hindi pa siya mayor, pero nakakatulong siya sa buong sa taong bayan. Wow! Amen. Ito to. O Nay, totoo ba? Totoo ba hindi wala naman yung insure? Totoo ba talaga? Wala na lang, pinalitan daw ng stick to. Totoo ba yung sinabi nila? Talagang galit sa inyo. Eh bakit? Pinainom ko kayo ng gatas para lumakas kayo, binigay sa inyo diabetes. Yun po ang nangyayari sa Maynila. Nay! Pinabayaan na ho ng kasakuyang administrasyon ang mga senior citizen natin at mamayan ng Manileño. Ayun. Tay. Alam niyo ba, napagalitan ako ng matanda niyan. Diyan sa Black Rice, sabi sa akin, ikaw hindi mo na kami mahal. Bakit po, Nay? Yung binigay mo sa aming bigas, bulik pa. Maitim na. Makunat pa. Ang hirap pang tutuin. Sabi ko, Nay, siyempre hindi mo na hindi na matanda yun. Hindi naman lahat nakakabili nun. Sabi ko sa kanya, Nay, yan po ang pinakapasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo, ang Black Rice. God first. Tay!
Precinct 2. Napaka-aktibo po ng District 6 po. Alive na alive po dahil kay Yorme Isko Moreno. Buhay na buhay ng ating mga lolo't lola. You know what's ironic? You know, the irony of the situation, noong ginawa ko yan, kasama ko sila. So, anong ibig ko sabihin? Alam nila yung nasa loobin ko. Alam nila yung dahilan ko. Alam nila yun. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. So, naunawa nila kung bakit parang spoiled na spoiled yung mga matatanda sa Maynila. Alam niyo kung bakit kayo parang spoiled sa akin? Alam niyo kung bakit? Kasi konti na lang birthday niyo. Nadali kayo. Alam niyo, walang madadali niyo, ha? Huwag kayong matakot dyan sa birthday. Kaya usapang birthday na mumutla kayo. Talagang dyan naman tayo pupunta lahat. Pero kidding aside, alam mo yung bata ka, sa loob ka ng bahay, may mga matatanda sa loob ng bahay. Yung mapangiti mo man lang siya, yung mapakita mo sa kanyang mahal mo pa siya, pinagmamalasakit ka mo. Kasi kaya ito sinasabi ni Gigi, kung bata kami malalapot ang puto namin, matitigas ang puto nyo. Inilagaan nyo kami. Ngayon marurupok na ang puto nyo, matigas ang puto namin. Kami naman na mag-alaga sa inyo. Sa totoo lang eh, ito rito. Siguro yung iba sa inyo nararanasan dito. Yung iba nga anak natin, eh, pare-pareho naman tayo magulang eh. Yung iba nga anak natin, ginagawa tayo ng istante sa bahay eh. Dumating na lahat eh. Dinaanan ka lang eh. Hoy anak, buhay pa ako. Good morning. Dito ba nasasaktan ng damdamin natin? Pero ito yung gobyerno na gusto mong iparamdam sa lahat ng bahay na may matanda sa loob ng bahay. Na mahalaga pa siya, na pinagmamalaksakitan pa siya, na importante pa siya sa lipunan. Stop mo yun. Stop mo. Magpalatawin na namang bugla kayo. Kumain na ba kayo? Kumain mo kayo? Taas ka kami ng hindi pa kumakain. Hindi ba kayo kumakain? Pumanapit kayo. Lilipas din yan. Kala nyo, ha? Joey, baka naman! Arnay! Tay! Lolo ko! Umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Sa pag-asa ka lang, mabusog kayo ngayong araw na ito. Sabihin ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga anak, may awan Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ipabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Backers. Pangalawa, Nay, Tay. Totoo ba? Totoo ba na kapag kailangan mo magpa-check up sa health center, kailangan naka-online schedule ka ba? Sosyal. Ano, Lourdes? Does it make sense? Why change it? Nay, I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon, pati panahon ng sinundan ko, si Hera, Alfredo Lim, Lito Aches, Mel Lopez, Bagachi, Villegas, Lacson, lahat ng mayor na nagdaan sa Maynila hanggang magpa sa akin ang taong bayan pag pupunta ng health center 1-2. Magpasama. Anytime na gusto mong magpa-check up, pupunta ka sa health center. Tama, mali? Walang requisitos. Pwedeng puntahan ng taong bayan. Ngayon, kailangan ko pa magpa-online. Nay,
Diyan yung mararamdaman na ang leader, hindi niya nauunawaan ang katayuan ng kanyang nasasabi. Bakit po? Bakit po nasabi ko? Sige, sakyan natin. Online schedule. Una, anong kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Toskas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Toskas ka. Pangatlo, pinakamalupit. Hindi ka marunong mag-online. Nay, anong pangalan niyo? Umul na ako. Aling bisitasyon. Ay, sample lang ito. Sample lang ha, just for the sake of conversation. Hindi ito mangyayari sa iyo. Isang araw, si Nanay Bisitasyon, hinahapo. Apo, galing mo nga ako sa health center, magpapacheck up ako. Ano sagot ng apo? Tumigil ka, Lola, wala kang online ha. Ano nangyari kay Nanay Bisitasyon? May ibang bumisita kay Nanay Bisitasyon. Paalam na. Doesn't make sense eh. Why change it? Time. Ito mas malalang sample. Magpapapipi ka lang. Kailangan mo ba ng online? Eh bago kayo online, inatake ka na eh. Tama mali? Tay! Pumanapit kayo. Yawa Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ang una kong ibabalik, yung bakuna laban sa pneumonia. Bakuna sa flu. Naalala niyo yung pagpapakuna ko sa health center ng araw? Ibabalik ko ang vitamin C sa matanda. Vitamin C sa bata. Ibabalik ko metformin losartan. Ibabalik ko yung bakuna sa sanggol. At ibabalik ko ang gatas. Ibabalik ko, ito importante, yung vitamins, iron, and calcium. Bakit? Pag nagbubuntis ang babae, kailangan niya ng vitamina, iron, at calcium. Tama mali? At higit sa lahat, ibabalik ko yung magaang na sistemang nauunawaan ng taong bayan sa health center dito sa Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito. Kasi may napapansin ako. Kaya lang pag sa akin ang galing, bias. Kasi kalaban ako sa politika. Kanyang bias yun. Eh, kayo na mismo sumagot. Hindi ko alam kung pare-pareho tayong napapansin. Kasi napapansin ko, hindi ko alam kung napapansin nyo din. Tay! Napapansin nyo ba parang dumudot niya ulit ang Maynila? Talaga? Napapansin nyo? Ayan po, nabanggit po, Carriedo ba, bugyot na bugyot. Why change it? Na-resolve ba na yan ni Alfredo Lim? Sumalangit awang kaluluwa ni Mayor Lim. Naalala nyo, hindi na lahat. Noong 1992, nagwala ang taong Maynila. Naalala nyo si Mayor Lopez? Di ba nagkalat ang basura ng araw? Nagalit ang tao. Binoto si Alfredo Lim. Tama? Anong muna niyang ginawa?
niresolba ang problema ng basura sa Maynila. At ang kinuha niyang kumpanya, Lionel. Tama mali? At ang Lionel nakapapasok sa eskinita, sa looban, at sa pangkalsada at alam ang sistema ng paghakot ng basura. Tama mali? High school pa lang ako noon. Ibig sabihin, matagal na, kabisado na, natutuwa na ang tao. Sanay na rin ang tao. Tapos bigla natin babaguhin. Ano nangyari sa atin? Bumungad sa atin ang taon. Puro sisi dito, sisi doon. Lahat yata ng kasalanan sa Maynila, ako may gawa. Ayun po. Nalulungkot Lahat ako. ng kasalanan sa Wala Maynila, naman ako sa pwesto, sila binunton nakapwesto. kay Yorme Isko. Tama po ba? So, nakakahiya po bilang Nay, nakaupo na mayor sa Maynila ngayon. Tingnan ninyo, lalabing-pito lang ang LGU sa Metro Manila. Alam niyo pang ilan tayo? Pang 12. Yan. Hindi po galing sa akin yan. Philippine Statistics Authority, gobyerno, 17 out of 70. Kulelang tayo. Nasa laylayan. Kaya, nasa kundilyo na tayo. Talo pa tayo ng pateros. Yung pateros, itlog, penoy at baludlang ang tinitinda. Baka mas malaki pa ang dampa sa pateros. Totoo po. Alam niyo ba isang ikot lang yun? Pero tinalo pa tayo. Gobyerno po galing yan. Nay, tay, kung dito tayo panghuli, dito naman number 1 tayo. Sa krimen. Yun ho, number 1. We are now number 1 in Southeast Asia sa crime index sa may buong Southeast Asia. Not Philippines, but Manila. Tingnan nyo yung ibang, lokalidad. Anong ibig sabihin yan? Ang Maynila, punong-puno na naman ang batayan, holdapan, nakawan, droga, nagpalitan na naman ang mga tolongges sa Maynila. Real talk. Naalala niyo ng araw? Anong panawagan ko sa mga kriminal? Sabi ko sa mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Kung yung nanay, tatay niyo, hindi kayo mapantayan, ako pa kaya. Anong ginaranti ako sa taong bayan? Sabi ko sa mga batang Maynila, pumanatag kayo. Pag dito nila ginawa ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay ng kriminal, puya. Opo. Dahil hindi ko sila patutulugin hanggang hindi sila nauhuli ng alagad ng batas at dadalhin ko sila sa husgado kasi gusto ko silang ihoyo. Bakit? Yorme, may mga kriminal dapat pang ganun na. Ayaw ng kriminal na makukulong siya. Gusto ko lang malaman niyo yun, ha? Isa sa ugali ng kriminal, kaya lang ikipaglaban sa pulis, ayaw niya makukulong siya. Bakit? I grew up with him eh. Lumaki akong kasama sila eh. Kaya alam ko kung ano kinakatakutan nila. Ayaw nilang mahoyo. Bakit? Doon may makokang, may lisa, kalisaso, puto, luga, TV. At mukha silang sardinas. Kaya ayaw na ayaw ng kriminal na makukulong sila. Ayaw na ayaw ng kriminal na kukunin sila buhay. Kaya ano nangyari sa akin? Natakot ang mga kriminal sa Maynila. Our crime rate during my time did not slide. It died. Literally and virtually, ayaw nila dito sa Maynila. Kaya nag-alisa ng mga Taloges. Ngayon, anong nangyari sa akin? Nay! Naalala niyo ba? Nung araw, nung mayor niyo ako, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno sa Maynila. Naalala niyo yan? Namimiss niyo na ba yung gobyerno mabilis kumilos? Nay! Help me make Manila great again! Mga
Tumama at namuli para uwian na. Itong marinaw. Mahirap po ah. Pag umabot to ng alas 6, mag-aabono si Joey Uy. Ay, ilabas mo yan. Ay, nakihina rin ako. Nay, pero ito yung pinakamahalaga. Bakit? Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga yun sa inyo. Naman. Pera nyo yun eh. Tay. Nakalulungkot isipin na yung mga dati kong kasama na puro papuri sa inyong aral. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Kasama pa yung congressman, yung pastor. Yun po, nabanggit si Atras Abante, congressman. Ako naman, lahat sila masasakit ang sinasabi sa akin. Anong sinabi? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo? Narinig ko rin eh. Sinabi ba nila? Napanood ko din eh. Ano? Gusto niyo malaman na sagot? Dapat ha? Gusto niyo bang marinig ang sagot sa akin mismo mong galing? Dapat din. Why? Leaders, as a matter of universal rule, should always own responsibility. Ibig sabihin, ang mga leader ng syudad, ng bansa, o ng mundo, dapat niyang panindigan yung ginawa niya sa taong bayan. Dapat siya maging responsable at hayaan niya ang taong bayan na magdesisyon kung mali o tama ang kanyang ginawa sa kanyang nasasakupan. Tama mali? Ano? Nay! Tay! Taas ang kamay na may anak. Ba, yung iba sa inyo dalaga pa? May asin pa kayo. May anak kayo? May apo kayo? May pamilya kayo? Rito. Kapag walang makakain ng pamilya ninyo, gagawa niyo na pala. Wait. Tingnan. Kinatawin niyo? Iraraos niyo? Totoo ba ang kasabihan ng mga matatanda? Na ang isang ina o isang ama, isang magulang, susurubo na lang, bibigay pa sa totoo yun? So ang ibig sabihin, gagawin niyo ang lahat. Iraraos niyo ang pamilya niyo. Hindi naman ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Tay! When you elected me as mayor in 2019, I took the responsibility. Wala kayong narinig sa akin na sinisiko yung nakaraang administrasyon na walang inima sa aking pera. Bakit? Ba't ko pasisihin? Pumoto na nga ng bagong mayor yung mga taga-Maynila. Wala kayong narinig na tinuro kong daliri ko. Walang perang iniwan. Ay, minalang niya pera. Wala. Nagbubo na ako agad. Bakit? Hiningi ko sa inyo maging mayor eh. Hindi nyo naman binigay sa akin ng pusa. Hiningi ko muna, then binigay ninyo. Di atak-atak ko na lahat ng problema nung. Tama mali? Anong una kong ginawa? Hinugasan ko Maynila. Nangadugyot ng Maynila nun. Libag dito, libag doon, banil dito, banil doon. Nililinis ko Maynila. Ano muna nangyari sa akin? Paglabas ko ng CTO, nakaapa ako ng tae. Di ba naalala niyo yun? Sa labas ng opisina ko, and then I said to the people of CTO, how can I govern? How can I ask?
Paano ko sasabihin sa taong bayan, uy, magsipaglinis kayo ng tapat ng bahay ninyo? Ito sarili kong bakurang puro tae. O di ano nangyari? Nalinis ang Maynila, naibalik ang rekto sa taong bayan, lumuwag ang kalsada, umaaliwala sa tayo. Ano nangyari? Sumunod, kinuusap ko mga negosyante. Ano sabi ko sa kanila? Bumalik na po kayo sa Maynila. Patawarin nyo na kami. Bakit ko gusto sila bumalik? Kasi gusto ko kayo magkatrabaho. Oh, I went further. Ano nangyari? Kinausap ko McDonald's, Jollibee, Manginasal, Chowking, Popeyes. Ano sabi ko sa kanila? Bakit naman sa Japan pwede magtrabaho ang mga senior citizen? Bakit dito sa Pilipinas? O ano nangyari? Sinunod nila. Nagkatrabaho ang mga lolo't lola ko, ang mga nanay-tatay ko. Nay, ang krimen, bumagsak. Ang negosyo, umangat. Pumapayapa na tayo. May gobyerno hanggang madaling araw. Lumilipat na tayo. Ano nangyari? Boom! Bangga. Ito, nagka-pandemya. Ano? Mahulaan ko ba na magkaka-pandemya? Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Dino, ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong? Walang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang pizza. Walang pizza. Walang chicha. Tama mali? Anong ginawa ko? 3 months. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Sa sitio ako natutulog. Nag-aalala ko. Hindi ko malaman paano ko ililigtas 2 milyong bibig umaasa sa kanyang gobyerno. 2 milyong buhay na nasa dilim. Anong liwanag ang makikita nila? Ni silip. Sana po. Hindi ko sila pinuntahan. O ano sabi ko na? Mga nanay ko, mga tatay ko, pumanatag kayo, mga batang Maynila. Pag wala na akong may bebenta, nakita niyo itong relo na ito, ipatata sa utok yung tampunting makaraos lang tayo. Of course. Sinabi ko naman yun. O, ano nangyari? Ano naging epekto? Ginamit ko, abilidad, hindi talino. Ano nangyari? Kayo, na mga buhay dito, tayo ay testigong buhay. Kaya natin sabihin, matapos ang ilong natin sabihin sa buong mundo, kami, dito sa Maynila, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Bawat pamilya na household. Bakit? Sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya. Buwan-buwan, di pa nga nauubos yung isa, dumarating na naman yung isa. Tama mali? Tay, India, nagkakaubusan ng oxygen. Pilipinas, nagkakaubusan ng oxygen. Santa Ana Hospital, buday-buday kang tangke ng oxygen para sa COVID patient. Tay, Yorme lang po ang nagagawa. tayo remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Ang libong halaga ng bawat isa, mabuhay lang ang COVID patient na taga-Maynila. Tay, nagkakaubusan ng ospital. Wala na, kahit sa Lourdes, kapitbahay nyo lang, hindi kayo makapasok. Sa Maynila, in 52 days, nagawa Manila COVID-Bill Hospital. Tay, siyasat kayo. And I challenge 1,300 plus mayors. Nagtatakbo sa akin yung Metro Manila Mayor. Bakit? Dahil ang Maynila lang ang nakabili at naunang makabili ng bakuna laban sa COVID-19. 500,000 persons. Tay, habang kinakaharap ko sa kanan, yung pang-araw-araw na pangangailangan ng tao sa gutom at takot sa sakit, sa kaliwa, hindi ako nagpaawat ng ano, kung pinangako ko sa inyo, ang alin, i-develop ang Maynila. Habang tayo nasa kanan,
ang araw-araw, yung kinabukasan ng Manila, tinuloy ko. Hindi ako nagpaawat sa COVID-19. Hindi ako nagpaawat sa pandemya. Ginawa, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Pasay Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Nang isang linggo, pinamigay na nila yung Pedro Hill Residence at Pedro Hill at saka San Sebastian Residence. Pinamigay na nila. Pero yung perang galing doon na inutang ko, kasalanan ko. Pero yung building, programa nila. Pinagpatayo, kasalanan ko. Nung natayo, gawa nila. Tinayo. Magsaysay High School. 10-story fully air conditioned. Albert Elementary School. 10-story fully air conditioned public school. Manila Science High School. Rosario Almario Elementary School. Tinayo. Paseco Hospital. 3 taon nang tapos hanggang ngayon hindi pa bukas. Kung may kaibigan kayo sa Paseco, itanong po ninyo. Itinayo, bagong ospital ng Maynila, 10-story fully air-conditioned public hospital na may CT scan machine, na may MRI machine, pero ni isang taga Maynila, wala pa akong nabalita na nakagamit ng mga makina ito. Nagamit nyo naman to? Pero yan, dang-dang milyon ang halaga ng mga makina Yun po na ang yan. problema, no? So, yung MRI machine niya hindi po nagamit hanggang ngayon. So, saan na ngayon yan? Bakit yan nangyayari? Ano? Yormen, saan ka kumuha ng pera? Anong dito ko naman dito? Ama ako eh. Ina ako eh. Magulang ako eh. Gagawin mo ang lahat. Pairaos mo lang ang mga mahal mo sa buhay. Eh Yormen, saan ka ba nangutang? Sa gobyerno. Amerika nangutang, Pilipinas nangutang, Maynila nangutang sa gobyerno. Opo, ano? Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Gobyerno. Madaling salita, diyang mga nasa Kodlin. Para mas madaling natin maunawaan, ito ang muestra ko. Isi-simplify ko ang usapan. Itong sombrero ko, hanggang pa ako, yan ang buong gobyerno. May 2 bulsa. Isa sa wakali, isa sa nangka. Sa kaliwa, anong laman? National Government Financial Institution. Ano na sa loob? Land Bank of the Philippines. Development Bank of the Philippines. Sa kanan, ano to? City of Manila. Ano laman? Alos. Anong ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Bumukod sa kaliwa, nilipat sa kanan para makaraos ang bata. Eh, yung daw ay mali. Mali yun! Mali yun! Yung sabi nila, kung ngayon naman, at least nandito ko sa harapan ninyo, ipako niyo ako sa krus. Kung yun ay mali, hindi mali din sila. Bakit? Ikasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sino ba nagkaproba nun? Sino ang vice mayor ko nun? Eh, mali pala eh. Dapat yung inaprobahan. Pero nung araw, nung abutan ng food box, nakikiabot pa. Tama mali? Nung kapakinabangan ng tao, tuwan-tuwa sila. Ngayon, ako na mali. Well, di nga. Amnesia girl. Eh, ako marilito ko lang. Eh, kaya, ako naman, ito po ako. Huwag kababang lo. Umaharap ako sa iyo. Huwag ako mali. Hindi pa ako niyo ako sa krus. Pero, isa lang masasabi ko. Matapos ang ilong ko, makapaglalakad ako ng mag-isa.
minsan sa Damka, sa Langgong, diyan sa Buksan Tamesa, sila masasabi ko, salamat sa Diyos, nakaraos sa mga batang Maynila, yung panahon ng Maynila. O, Nay, pwede ba makisuyo? Meron lang akong masasabi sa inyo. Tatagubilin ko lang. Hindi, kasi malamang ipatawag din kayo nung. Wala naman. Posible naman yun. Kaya lang, pwede ba ako may masabi sa inyo? Pwede? Pagkakaroon lang naman. O halimbawa, pinatawag ka kayo. Maglalabas sa'yo. Lahat doon, kasalanan ko eh. Sa lahat ng nangyari masama sa Maynila, ako may kasalanan sa mata nila. Meron na sasabihin, utang, utang, utang. Nay, pwede ba makisuyo? Pakisabi niyo sa kanila, ay, puro daw kayo utang, utang, utang. Magsilayas na raw kayo dyan, si Isko na lang daw magbabayad. Maraming tao, galing kay Isko ho yan. Pwede? Na nakaupo ko yan. Talaga? O ngayon, after everything said and done, ngayong matanong ko ngayon, gusto niyo po akong bumalik? Sigurado kayo? Bakit sinacharot-charot ko lang ako? Nakaibatama sa inyo ng insure. Wait, nakain na kayo ng issue. Pasensya na kayo na yan. O nasa botella lang. Okay, magalala. 109 days na lang. Babalik mo na yung lapa. God first. O sige. Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Taas ka kami na gusto akong bumalik? Hey! Promise! Next month? Mamatay mo sila? Ayaw ko kayo patisgrasya, ibalik na sila. Joke lang. Sige, Nay. Babalik na tayo. Kaya lang, meron lang ako hihingilingin sa inyo. Kasi ako naman, lagi naman ako kwentas klaras eh. I always wanted the people to decide whether what I did is bad or wrong, or good and very good. It's up to you always. But I always wanted to be upfront. Yung kwentas klaros pa, ang pakiramdam ko kasi, ang pakiramdam ko lang ha, hindi pa itong aktual ha, ang pakiramdam ko lang, mukhang wasak na yung gobyerno ng Maynila. Pakiramdam ko lang, bakit ko nasabi yun? Eh kayo basura, hindi nyo maayos eh, gobyerno pa. Di ba? Ako naman, logic lang yung akin eh. Nay, ito naman pumanatag kayo. Nagawa ko nga dati, hindi kaya natin gawin ulit. Kaya lang, meron kayong dapat gawin. Thank you. Bukod doon, meron ako isang request. Kailangan ko ng kasama. Huwag niyo akong bigyan ng kontrapedo. Opo, I'm just trying to be honest and fair to our conversation. Why? Gusto niyo ba yung mabilis na gobyerno? Then I need people around me. Yung hindi yung makakontra lang para sa partido nila. Eh ako na, tinaaway ko, wala akong problema eh. Pagka problema ay taong bayan na, kinakalimutan ko na parti-partido eh. Dahil yung parti-partido, pag mag-eleksyon, parti-partido, pag nasa eleksyon, sila-sila lang pamarti-partihan. Yun po, totoo po yan. Yan ang realidad sa Pilipinas. So dapat magising na po ang mga botante sa Pilipinas. Now, pwede ba ako mag-request ng isa? Pwede? Isa lang. Pwede straight? Why? Magsipag-ingat kayo na sunod. Baka mamaya, politiko din kayo. Pangako ng pangako, nasa papa ko. Tandaan nyo, baliktad ang mundo ngayon ha. Hindi politiko ang nangangako. Kayo ang nangangako ngayon. Sisingilin ko kayo. Pagkapos ang eleksyon, bibili ako ng dividendaz ko. Bubuksan ko yan. Yung gitna.
Titingnan ko kung may prueba ba itong mga taga Santa Mesa. Ha? Nagtotoo yung mga taga Santa Mesa. Oh, kayo nagtotoo. After election. Punta ka ng sige. Gasper. And then, Doc Mercado. King Barasiga. Marcial Joel Elmer Pab. Christian Joey Boy. Aloy Walter Casañeda. At yung kasigidad niyo. Hoy, lumamang pa yan sa norte. Pinatay na yan. Sa batang yaman po. Naalala niyo yung Mondoy? Di ba nandun ako sa Santa Mesa? 3 days. Nakauwi ng bahay. Kayo pa nga nagbigay sa akin ng mga shorty. Nandun ako tutulog sa barangay. Oo, di ba? Naalala niyo yun? Alam niyo sino kasama ko doon? Si Lou. Totoo lang. Ano lang? Matagal naman na yun eh. Wala lang naalala ko lang. Ito at least, senior ko to. Mabait sa tao. Masipag. Ginagampanan ng kanyang pamilya. Kusyan, Lo! Veloso! Okay naman yung Congress. Alam niyo na pero hindi naman ako kasalanan sa Pilipinas. Hindi po ako perfecto. Ang isa sa mga kasalanan ko, hindi ako pala simpa paglingkod. Kasalanan yun eh. For some reason, no? But, isa lamang ang sinabi sa akin na ang Diyos, pwede mo makausap anong oras kahit nasa. Tama mali? Kasi ako, takot ako kay Jesus, takot ako kay Mama Mary. Yan na sigurado. No? Now, meron din sinasabi yung mga matatanda. Ano sinasabi ng mga matatanda ng araw? Magsipag-ingat kayo sa mga bulang propeta. Tama ba? Naku, alam mo minsan, siyempre may first collection yan. Second collection. Third collection. Hanggang fourth collection yan. Sabi ng pastor, ito ay alay ko sa langit. Yaagis ko. Lahat ang mabagsak. Akin. Sad, but true. But anyway, that's what I'm at. As far as I'm concerned, hindi pa nakinabang ang 6th district sa Quad. Ano pa kinabang sa'yo? Nga. Sila lang nag-aaway din eh. Walang kwenta yung Wadcom. Kaya na yan. Nga. Pwede ba ang Tuwadcom. ating congressman? Joey! Oy! Ay, aling bisitasyon. Ito vice mayor ko, may asin pa. Akala po siyang 19. Naintindihan niyo na yun. Aquarents na yan. Graduate ng Lasal ng political science. So, it means she understands. She understands the parliamentary procedure. She knows, plus the fact that may experience sa kanyang ama. Kung maaari na taon naging vice mayor bago naging mayor. Siya ay graduate ng Lasal, type po yan. Ako ay graduate ng Ateneo. Ateneo de Todo. Alam nyo, kayo lang may Ateneo, ha? Ang ating magiging magaling na vice mayor, Chief Atienza! Naalala niyo ba ang pangalan nila? Talaga? Di ba ako makakalimutan ninyo eh? Sige, pasimple na lang natin sa araw ng Bagogo. Total, 2 grupo na lang naman ang pagpipilian ninyo. Ako, 2 lang. Unang grupo, your best choice. Matamis. Kabilang grupo, ladies' choice. Asin. Ayaw din sabi ko na, hindi ako. Yung lumanin natin. Yeah. Your best choice tayo, straight? Sa inyong
pusa po, uwi yan na. Nakonsumi ba kayo? May narinig ba kayong manira? Nay, para hindi natin makalimutan yung kabila, bigyan natin sila ng team song. Sa kayo, itong team song natin sa kanila. Tradition. Pag-graduate din na namin lahat yung mga yun. Lahat sila. Walo. Awan, mag-ingat kayo sa pag-uwi. I love you. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first! God first. Thank you very much. Ayun ho, tapos na akong pagkasalita ni Yorme. Ayun. Maraming salamat po. Yorme Isko Moreno Domagoso, Sa mga ang subscribers, Vice Mayor Chief Atienza. Salamat sa panonood po at pakisama sa akin dito sa meet and greet with Yorme Isko Moreno and Vice Chi dito sa My District 6. No? Aking din po, Salamat. ating po mga God Yorme's bless. Choice sa pawala po ng ating God first po magiging sa lahat. inaguan sa Bye-bye. Kongreso ng Distrito 6